Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon tungkol sa papaitan, focus in one mga kanegosyo. Familiar naman tayo sa mga nagte-trending ngayon lalo na umuulan. Eto, kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo 'tong video na 'to kasi ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Sigurado marami kang matut sigurado marami kang matututunan dito mga kanegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa 'to sa dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Wala kang focus in one. Ito yung muna kwento mga kanegosyo. Way back 2015 mga kanegosyo, after ko mag-work as a sales, naisipan ko magtayo ng negosyo. Nagkataon mga kanegosyo, nagbo-boarding house ako malapit kung saan ako graduate ng college sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Graduate po ako ng Marketing Management mga kanegosyo. At after kong mag-resign sa work para magnegosyo, hindi na rin ako umalis doon kung saan ako nagbo-boarding house. At naitayo ko yung sari-sari store ko malapit kung saan ako graduate ng college, which is sa TIP Cubao. At nagkataon ng community na napapaglingkuran ko is mga college student. At pang-anim akong sari-sari store mga kanegosyo nakapaligid doon. Pero ako naman yung pinakamahal. Alam ng mga customer ko yan. Pero ako naman yung pinakamalupit na serbisyo sa mga customer ko mga kanegosyo. Nung nagsisimula pa lang, bakit sari-sari store? Una, hindi ako marunong magluto. Pangalawa, ito yung pambansang negosyo na madaling buksan. Ah, yun, wala akong wala pa basta gusto ko lang mag-start mag-business. Wala pa akong idea kung ano yung pagninegosyo. Gusto ko lang tahakin yung mundo ng pagninegosyo. Yun. So naisipan kong magtayo ng sari-sari store mga kanegosyo. At nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo, hindi ko pa alam yung mga focus in one na yan. Hindi ko pa alam kung ano yung mga market ng mayaman. Hindi ko pa alam yung mga level 2 na yan. Itong napapanood mong video na to mga kanegosyo, advantage mo na to kasi ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. At familiar naman tayo sa mga nagtitrending na kainan, lalo na tong papaitan at lalo nang umuulan ngayon mga kanegosyo. May isang karinderya or kainan na papaitan lang yung binibenta niya mga kanegosyo. At mas kumikita yung naka-focus in one na papaitan lang kumpara sa karinderya na maraming lutong ulam. Araw-araw papaitan lang, kahit may mga customer na magsabi magluto ka ng ganito, magluto ka ng ganyan, huwag kang makikinig mga kanegosyo. Minsan yung mga customer pahamak yan. Pag focus in one, pag sinabing focus in one, isa lang talaga mga kanegosyo. Una, ang dami pang advantage niyan. Sa inventory mo, lalo na kung nagsisimula kang magnegosyo kasi yung resources natin limited lang. Kapag nakapag-focus ka sa isa, mas umiikot ng maayos yung cash flow mo, mas namomonitor mo ng maayos yung cash flow mo. Hindi ka hirap i-identify ng mga customer mo kung ano ba yung binibenta mo. Kumpara sa karinderya na maraming ulam, kung papaitan lang mga kanegosyo, papaitan lang, dun ka mas lalong kikita.
Puwede mo pa siyang applyan ng franchising business model. Puwede mo pang i-level 2 'yan mga kanegosyo. Dahil sa level 2 ang tunay na kitaan ng pagkita ng pera. Brandingan mo lang 'yan, yung papaitan mo, halimbawa, brandingan mo lang 'yan at ipa-franchise mo 'yan. Sa franchising fee ka tunay na kikita. Imaginin mo mga kanegosyo, 'pag pina-franchise mo 'yan, magpa-franchise sa'yo ng halimbawa 150,000. Yung 150,000 mga kanegosyo, kumita man 'yan o hindi na mare-refund 'yun, eh. Sa'yo na 'yun, ayun na yung kita mo agad. So, mas lalong kumikita yung nagpapa-franchise ng negosyo. Basta yung tamang negosyo lang, hindi yung mga putyo-putyong negosyo na pina-franchise lang mga kanegosyo. Dapat aware din tayo dito na ipapa-franchise mo lang yung negosyo mo kapag nakita mo na yung product tsaka market fit na pinagsisilbihan or yung community yung pinagsisilbihan mo. Product market fit at applyan natin ng business model level 2 yan. Doon ka tunay nakikita mga kanegosyo. Focus in one mula simula hanggang dulo. Business model lang yung nagbago. Anong business model? In-applyan mo lang siya ng franchising business model. At kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, mga kanegosyo, mag-focus in one ka, hanapin mo yung community ng mayaman, gumawa ka ng content, original, dahil yan na yung labanan ngayon mga kanegosyo, at applyan niya ng business model, 4 na pala ngayon, no? At applyan ng business model yan mga kanegosyo, at doon ka tunay nakikita. At kung umabot ka sa dulo ng video na to mga kanegosyo, subscribe mo naman ako, heart mo naman tong video ko. Kung may mga tanong ka, comment ka lang sa baba. Sagutin natin yan. At kung bilang negosyante, kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle ngayon, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin mga kanegosyo. Ingat tayong lahat. Peace.